Hapon na nang bumalik siya sa bahay nila ni Cassandra. Buong magdamag lang siyang nakadukdok sa opisina niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-inom na mag-inom. "Don't interrupt me, Dave. I want to sleep." Utos niya sa binata. Nagdiretso lang siya sa kwarto na tinutuluyan niya kapag hindi sila nagkakasundo ni Cassandra. Malayo sa totoong kwarto nila ni Cassandra. Kahit gusto niyang doon tumuloy, hindi pa niya kayang harapin ang dalaga. Nahiya pa siya sa mga nasabi niya kahapon dito. Natatakot lang naman siyang mawala sa kanyang babae. Lalo na ngayon na may mga taong nagkaka-interes sa dalaga. Baka kapag nakipag-ugnayan dito para bigyan ito ng trabaho at kumita ng malaki, may dahilan na ito para iwanan siya. Bakit siya nang hagdan nang malingunan niya si Cassandra na nasa garden at nakatulalang nakatingin sa mga halaman na nandoon. Matagal niya itong pinagmasdan bago siya tuluyang umakyat. Plano niyang kausapin mamayang hapunan ng dalaga. Kailangan lang niyang magpahinga ngayon. Kukuha na din siya ng lakas ng loob na kausapin ito. Agad siyang nakatulog. Paglapat pa lang ng likod niya sa kama, nalimpungatan lang siya nang may ingay siyang marinig mula sa labas ng kwarto niya. Hindi na siya nagulat nang biglang bumukas ang pintuan niya at pumasok doon si Dave. Mukhang takot na nakatitig sa kanya. Nasa likod nito ang tagasilbing itinalaga niya para bantayan si Cassandra. Nakakulot ang noon niya na tinititigan ng dalawa na sobrang takot at puno ng pag-aalinlangan ng mga mukha na nakatitig sa kanya. "Dave, what did I told you? I don't want to be interrupted while I'm sleeping." Aniya dito. I'm sorry, Master, but... Alanganin ang bawat salitang binibitawan nito. Lalo pa siyang nagtaka sa ikinikilos ng lalaki. Matagal na niyang kasamang binata kaya kabisado na niya ito bilang isang kalmanteng tao at mahabang pasensya. Kaya hindi siya sanay na makita itong balisa. "What is it, Dave?" Tanong niya. Umangon na siya ng tuluyan sa kinahihigaan niya at naupo sa paanan ng kama habang hinihintay ang sasabihin nito. Nagkatinginan pa ang dalawa bago sabay na nagsalita. "Lady Cassandra's missing." Pasado 8:00 ng umaga nang bumaba siyang muli sa hardin para magpaaraw. Nabalitaan niya din na wala pa si Sian, kaya naman malakas din ang loob niyang magpahangin sa labas ng kwarto niya dahil wala pa dito. Inoobserbahan niya mga tao sa paligid niya. Lahat busy sa kanya-kanya mga gawain, gaya pa din ng dati. Pero may mga taong nasa paligid pa din niya at binabantayan siya. Isa na doon si Mindy na kahit saan siya pumuntay, nandoon ang dalaga. "Mindy, may favor sana ako." Aniya dito. Agad naman itong lumapit sa kanya nang tawagan niya ito. "Pwede mo bang kunin ang cellphone ko na ibinigay ni Sian? Ang alam ko'y nasa kwarto ko iyon. Ang problema ko lang, hindi ko alam kung saan ko inilagay." Aniya dito. Sige po, Lady Cassandra." Nilingon ni Mindy ang isa sa mga tagasilbing nandoon at sinanyasan na ito ang pumunta sa kwarto niya. "Sandali, Mindy. Pwede bang ikaw na lang? Nahiya ako magpahanap sa kanila eh. Ganito na lang para mapadali ka din. Pairamin mo ako ng cellphone mo at kapag nasa kwarto ka na itatawagan ko ang number ko para marinig mo." Pigil niya sa mga tauhan na papuntahin nito sa kwarto niya. Nag-aalangan naman si Mindy na sundin siya pero sa huling sinunod din siya nito. Pinasama na din niya ang mga tagasilbing nandoon sa tabi niya. Naiwan naman silang 4 na bodyguard niya sa hardin. Hindi tulad nila Mindy, hindi masyadong lumalapit ang mga bodyguard niya sa kanya kaya alam niyang magagawa niya ang plano niya. Nang makaalis na sila Mindy sa tabi niya, agad niyang itinext ang kaibigan niya. Kinabisado na niyang number nito kanina para magawa niya ang plano niya. Nang mag-reply ito sa kanya, agad niyang sinabi dito ang plano niyang gawin na agad naman itong sinang-ayunan at sinabing tutulungan siya nito. Nang matapos na silang mag-usap ni Kim, agad niyang binura ang lahat ng napag-usapan nila. Tinawagan na din niya agad ang number niya na binigay ni Sian sa kanya. "Hello po, Lady Cassandra. Nakita ko na po ang cellphone niyo."
Sagot ni Mindy sa kanyang tawag. Salamat, Mindy. Matapos ng halos maghapon na iyon na iniisip niya naman kung paano siya lalabas ng bahay na ito na walang nakapapansin. Pero biglang dumating si Sian. Alam niyang si Sian ang dumating dahil halos nagkagulo sa paghilera ang mga tauhan nito para salubungin ng binata. Hindi siya nagpahalata na apektado siya sa pagdating nito. Nagkunwari siyang nakatulala sa mga halaman na nandoon para hindi na din siya pansinin pa nito. Tama nga siya, hindi siya kinausap o pinansin man lang nito. Naiiyak na naman siya sa isipin na wala na siya kay Sian. Kaya buo ng isip niya, kailangan niyang gawin ito. She's just saving her heart for more pain. From future heartache na pwede niyang maramdaman pa kung magtatagal pa siya dito sa piling ni Sian. Lady Cassandra, may iuutos po ba kayo? Tanong ni Mindy sa kanya nang tawagin niya ito. Ngitian niya ito pero hindi isang masiglang ngiti ang ibinigay niya dito. Pwede mo bang ipaayos ang sasakyan? Gusto ko sanang magpunta ng mall. Pakiusap niya dito. Nakita niyang natigilan ito at nag-alangan sa hiniling niya na gawin ito. Ipagpapaalam ko lang po kay Master. Sabi nito. Gaya ng inaasahan niya, ito ang sasabihin ni Mindy kaya naman nakapag-isip na siya ng idadahilan dito. No need, kasi nakapagpaalam na ako sa kanya kanina kaya nga pinahanap ko sa iyo yung cellphone ko. Pumayag naman na siya. Pagod lang iyon kaya siguro nakalimutan niyang sabihin sa inyo. Pagsisinungaling niya dito. Matagal na natahimik si Mindy. Alam niya na nag-iisip ito kung pakikinggan siya o hindi at ipapaalam nito kay Sian ang sinabi niya. Kaya nagdadasal siyang sana'y maniwala sa kanya si Mindy. Sige po, Lady Cassandra, ihahanda ko na po ang lahat. Sagot nito makalipas ang ilang segundo. Ilang sandali lang nakaalis na sila. Nakahinga siya ng maluwag nang makalabas siya ng mansyon na walang naging problema. Kasama pa din naman niya ang mga bodyguard niya, maging sila Mindy. Kung nasa mansyon siya, 4 ang bodyguard niya noong lumabas siya. Halos 10 na ang kasama niyang bodyguard. Iba pa mga kasama niyang taga-silbi na tulad ni Mindy. Sobrang higpit sa kanya ni Sian. Alam niya iyon, na hindi niya alam kung bakit parang takot na takot si Sian na mawala siya. O baka kaya mahigpit ito sa kanya dahil ayaw nitong takasan niya ito dahil hindi pa nito nasusulit ang ibinayad nito sa kanyang magulang at mga kapatid. Pilit siyang nagpakatatag at pigilan ng pag-iyak niya kahit gusto na niyang umiyak kanina pa. Sa mall naman, pasimple siyang nagtingin-tingin ng kung ano-ano lang at naglibot-libot sa mall para magpalipas ng oras. Hanggang sa malapit na ang oras ng usapan nila ni Kim kaya ginawa na niya ang plano niya. Mindy, isusukat ko lang ito. Paalam niya kay Mindy. Sige po, Lady Cassandra. Nakangiting sagot nito sa kanya. Akmang sasamahan siya nito sa pagsusukat ng pigilan niya ito. Sinabi niyang kaya naman na niya iyon at isa pa ay malapit lang naman ang fitting room. Mabilis na naging kilos niya nang nasa loob na siya ng fitting room. May mga damit siyang dala bukod sa dala niyang ipifit niya sana. Dahan-dahan ang pagsilip niya sa labas ng fitting room. Hinanap niya mga bodyguard niya kung saan nakaposto kanina. Nang masiguro niyang hindi na nakatingin ng mga ito sa kanya, mabilis siyang lumabas ng fitting room. Sandra! Tawag sa kanya ni Kim. Nasa terminal na siya ngayon ng bus papuntang probinsya. At heto ang kaibigan niyang humahangos para magpaalam sa kanya. Tinawagan niya ito kaninang umaga para magkita silang dalawa bago siya umalis ng Manila. Bruha ka, ano ba nangyari sa'yo? At bigla kang nag-al sa balutan. Pero okay lang, matagal na kitang pinapalayas. Buti na lang nagising ka na ngayon at hindi ka sa nanay at mga kapatid mo bumalik. Sermon sa kanya ng kaibigan. Nginitian naman niya ito pero hindi umabot hanggang sa mata niya ang ngiti na iyon. Kaya naman kaysa sermonan pa siya nito'y nalungkot din ito sa kanya. Kim, sorry ha, madadamay ka pa sa gulo ko. Hingi niya ng paumanhin dito. Kailangan ding magtago ng kaibigan niya dahil alam niyang pupuntahan din ito ni Sian kapag nalaman na nito na nawawala siya.
Wala yun. Ang mahalaga ay safe ka. Saan ka ba pupunta na bruha ka? Naiiyak na tanong nito. Hindi ko pa alam. Basta kailangan kong umalis dito. Kailangan kong lumayo muna. Sagot niya na naiiyak na din. Kainis naman ng Master Sia na iyan. Pinaiyak ka. Kapag nakita ko siya, sasapakin ko siya. Galit na sabi nito. Nagyakapan silang dalawa ng kaibigan niya at tuluyan na siyang naiyak. Iingatan mong sarili mo kung saan ka man pupunta ha. Huwag mo kong kakalimutan na tawagan ha. Kung saan ka man mapunta. Piling nito sa kanya na panay tangulang ang sagot niya. Nang maghiwalay sila ng pagkakayakap, may iniabot sa kanyang kaibigan niya na maliit na bag. Gamitin mo iyan sa pagsisimula mo doon. May cellphone na din dyan na pwede mong gamitin. Alam ko wala kang kahit na anong dala kaya kailangan mo iyan. Sabi pa nito sa kanya. Nang silipin niya ito, nakita niyang ilang mga damit ang laman noon at may nakita din siyang pera doon. Kim, nag-aalalang tanong niya sa kaibigan. Kahit hindi pa niya ito nabibilang, alam niyang malaking halaga ang pera na ibinigay nito sa kanya. Ano ka ba? Hindi sa akin iyan. Yung magaling mong Prince Charming na hilaw ang nagbigay sa akin yan. Bayad daw iyan sa utang mo. Kinuha ko lang ang halaga ng nahiram mo sa akin at itinabi ko ang iba. May paggagamitin ako, sabi ko. Yun naman pala'y inilaan ko pala sa paglalayas mo. Paliwanag nito sa kanya. Basta bruha, kahit anong mangyari sa'yo sabihin mo sa akin ha. Huwag mo kong kakalimutan. Pili na naman nito sa kanya. Tumungo naman siya dito bilang sagot. Oh, sumakay ka na sa bus kung saan ka man pupunta. Pipikit na lang ako para kunwari hindi ko alam kung saan ka pupunta. Taboy pa nito sa kanya. Muli niyang niyakap ang kaibigan at may ibinulong siya dito. Bruha ka talaga kahit kailan. Sabi nito nang makabawi na sa pagkabigla. Pero nakalayo na siya dito. Nang makasakay siya sa bus, umikit siya at nagdasal. Kinakabahan siya sa gagawin niyang paglayo lalo pat hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng kapalaran niya. Do everything, Dave! Sigaw niya. 24 oras nang nawawala si Cassandra pero hanggang ngayon wala pang kahit na anong lead kung saan nandoon ang dalaga. Galit siya sobra pero hindi malulutas ang problema niya kung paiiralin niya ang galit niya. Naisip din naman niyang kasalanan niya kung bakit nawala si Cassandra sa kanya. Alam niyang siya ang dahilan nito kung bakit ito nawawala ngayon. Master, we're doing everything to find Lady Cassandra. Mahinahon na sagot ni Dave. If you're doing your job right, sana nandito siya. Sana nahanap niyo na siya at naiuwi niyo na siya dito ngayon. Galit niyang sagot dito. Napayuko lang lahat ng tauhan niyang nandoon sa loob ng opisina niya sa bahay. Maging ang kaibigan nitong si Kim, hindi na din kasi makita ng mga tauhan niya. Para bang naplanong mabuti ni Cassandra ang lahat kaya nahihirapan silang mahanap si Cassandra. Naihampas niya ang palad sa kanyang lamesa sa sobrang galit. Find her! Do everything to find her! Kahit pa halugugin niyo ang buong Pilipinas, gawin niyo, makita niyo lang siya. I lost her once, Dave, and I will never let that happen again. Utos niya sa mga ito bago niya paalisin ang mga ito. Kung noong unang beses na nawala sa kanya ito'y wala siyang ginawa para mahanap ito, ngayon, gagawin niya ang lahat mahanap lang niya ito. Kapag nakita niya ito, hindi na siya papayag na mawala pa ito sa kanya. Nilamukos niya ang papel na ibinigay sa kanya ngayon lang ni Dave. 1 linggo na mula ng araw na mawala si Cassandra pero hanggang ngayon wala pa din silang nakukuhang lead kung nasaan ang dalaga. Maging ang kaibigan nitong si Kim hindi pa din nakikita ng mga tauhan niya. Pinabantayan na niya ang pamilya ni Cassandra. Baka sakaling bumalik doon ang dalaga. I need a positive outcome, Dave. Not this bullshits! Sigaw niya. I'm sorry, Master, but we're doing everything we can to find Lady Cassandra. Sagot ng tauhan niya. Napapahampas siya sa lamesa niya sa gigil niya. Nasa ganoong sitwasyon sila nang biglang bumukas ang pinto at
Pumasok doon ang pinakahuling tao na gusto niyang makausap ngayon. Si, tawag sa kanya nito nang makapasok na ito ng tuluyan sa loob ng kwarto niya. Marahas na napabugas siya ng hangin bago niya sinanyasan si Dave na lumabas muna ng opisina niya. "Where's Cassie?" Excited na tanong nito sa kanya. Pilit niyang inabala ang sarili niya dahil ayaw niyang sagutin ang tanong nito. "Si, answer me!" Matinis ang boss nito. Mariing napapikit na siya sa pagsigaw nito sa kanya. Tanging ito at si Cassie lang naman na nakakasigaw sa kanya bukod sa nanay niya noon. "Pwede ba, Abby? Let me do my job peacefully." Angil niya dito. Napailing-iling naman ito sa kanya bago ito nag-cross arm sa harapan niya at pinalikayan siya ng mata nito. "You lost her again, do you?" she said as a matter of fact statement. Tumayo siya at tinalikuran ito. Tinanaw niya ang malawak na kabuuan ng kamay nilaan. "It's true that he lost her again. Sian, I saw the two of you together on the television. Kaya nga bigla akong napaluwas dito sa Manila para makita siya. What happened?" Kalmante na nitong tanong. "I'm doing everything to find her again." Yun na lang ang sinabi niya. He want to dismiss his cousin's presence and to be alone. Hindi siya makapag-isip ng maayos nitong mga nakaraang araw because of what happened. "Are you really doing everything you can to find her?" "Kasi sa nakikita ko, hindi. You were just standing there commanding your men to find her. But you alone, you're doing nothing at all." Sermon nito sa kanya. Naiinis na nilingon niya ang pinsan niya. Hindi kasi nito naiintindihan ang lahat. Basta na lang itong nagpunta doon at ko-questionin ang mga ginagawa niya. "Abby!" Sigaw niya dito. Nag-smirk naman ito sa kanya, tinaasan siya ng kilay nito. "Don't use that tone in me, Sian, dahil hindi ako masisindak ng pananakot mong iyan. I know who really you are. Kaya alam kong hanggang sigaw ka lang." Sabi pa nito. Napipiko na siya dito lalo pat ngayon na ang dami niyang iniintindi. "I was there when you lost her. I saw how devastated you are that time. And I don't want to see you like that again. Abby, you don't know what is happening. So stay out with it." Aniya bago ito muling tinalikuran. "Oh really? I don't know." Kaya kanya nilayasan kasi hindi mo siya pinakitaan ng maganda. "I've known everything, Sian. I have more ways to find it out. And you were just a jerk. That's why Cassie ran away to you." Galit na sermon na naman ito. Hindi naman siya nagsalita pa. Guilt is now all over his face. He knows that his cousin hit the core and now he's bleeding hard. "Sian, I saw the video. Nakita ko si Cassie noon and how she looks at you before. Ganun ang nakita ko sa kanya ngayon. Hindi ka man niya maalala ng isip niya but the hurts will always remember." Marahas itong bumuntong hininga. "You're searching her in the wrong place. Kung ako ang siya noon na nagmahal kay Cassie, I will think that Cassie is now in a place where her heart's desire. Did I ring a bell now?" Sabi pa nito sa kanya. Sa narinig niyang sabi ng pinsan, agad niya itong nalingon na para bang nasagot nito lahat ng katanungan sa isip niya. Ay naku, ano ba naman kasi ang gagawin ni Cassandra sa Isabela, Nueva Ecija, Pampanga and other province that doesn't possess a sea? Kung maglalayas na lang din naman si Cassie, doon na siya pupunta sa lugar kung saan mag-e-enjoy na siya, may pagkakakitaan pa siya. Pinanlakihan pa siya nito ng mata habang sinasabi iyon. Nagmamadali niyang inabot ang cellphone at tinawagan ang mga tauhan niya para sabihin ang lugar na maaaring puntahan ni Cassie. "I hope this time, road to forever na ang pagtutuloy ko sa inyong dalawa," sabi pa ni Abby bago siya nito iniwan. Naiwan naman siya na muling nagbabalik sa nakaraan. Mabilis lang natapos ang bakasyon niya sa Pilipinas kaya naman
Bumalik na sila ng mga magulang niya sa England para na din tapusin niya ang pag-aaral niya ng kolehiyo. Ngayon ang unang araw niya sa huling taon ng pag-aaral niya. After nito'y pababayaan na siya ng ama niya na pamunuan ang kumpanya nito. Buti na lang din, hindi alam sa university kung saan siya nag-aaral na isa siyang royalty sa bansang ito. Kaya naman, malaya pa din siyang gawin ang gusto sa school niya. Kung nagkataon na hindi bumaba ang tatay niya sa pagiging konde, baka ngayon ay isang katerbang bodyguards ang kasama niya. Naglalakad siya ngayon papasok sa loob ng university niya nang tumunog ang cellphone niya. Good thing, maaga pa para sa klase niya. Kaya naman may oras pa siya para tingnan kung sino ang nag-message sa kanya. Napataas ang kilay niya nang makita ang MMS message na natanggap niya. Ang nakapagpataas pa ng kilay niya ay ang pinsan niyang si Abby ang nag-message sa kanya. Picture ito ng dalaga na may kasamang isang dalagita na sobrang tamis ng ngiti sa mga labi. Napamura siya nang makilala kung sino ang kasama ng pinsan niya. Agad niyang tinawagan ng pinsan para tanungin kung anong ibig sabihin ng litratong ipinadala nito. Sabi niya bungad ng pinsan niya. Wala nang hello. Are you with her? Tanong naman niya dito. Tumawa ito ng malakas. Kahit kailan talaga itong pinsan niyang ito'y walang poise kung tumawa. Ganda ba ng chicks ko, insan? Pangiinis sa kanya ni Abby. Uy, manang Abby, huwag kang magsalita ng ganyan. Papatulan kita. Sakay naman sa biro ng pinsan niya ni Cassie. Rinig mo, insan? Pangaasar na naman sa kanya ni Abby. Narinig niyang nagtawanan pa ang dalawa na sigurado niya'y sobrang tuwang-tuwa ngayon dahil naiinis na siya. Naiinis na mariing napapikit siya sa pangiinis ni Abby sa kanya. Abby! Tawag niya. Kainis ito? Binibiro lang? Seryoso mo sa buhay? Sabi ng pinsan niya. Oh! Narinig niyang boses ni Abby. Lucy? Kumusta? Nandito ka pa ba sa Pilipinas? Masayang tanong sa kanya ni Cassie. Natatawa naman na pinakinggan niya ito. Huling beses na nakausap niya ito ay yung gabi na nagsabi itong gusto siya nito. No, I'm already here in England. Gabi na, Jan. Bakit magkasama kayo ni Abby? Ganting tanong niya dito. Wow, babalik ka pa ba dito? Hindi naman siya sinagot ni Cassie. Yes, after my graduation. Now, answer me. Why are you with Abby? It's late in there. Nakakunot na ang noo niya. Sungit naman ito. Naka-English ka na naman Magkapit bahay lang kami ni Manang Abby. Yung bahay ng amo ko at saka yung apartment niya, magkatabi lang dito. Dito lang kami sa labas ng bahay ng amo ko. Paliwanag nito. Kayo lang dalawa? Oo, may iba pa ba? Wala naman dito ang tropa. Sagot dito na ang tinutukoy ay ang mga pinsan niya na naging barkada na din ito. Hoy insan, uuwi na ako. Mag-I love you ka na kay Cassie. Bukas na kayo mag-usap. 10 p.m. na dito. Matutulog na ako. Narinig niyang hiyaw ng pinsan niya. Napatingin siya sa relo niya. 2:00 na ng hapon ngayon kaya 10 p.m. na ngayon ng gabi sa Pilipinas. Okay Cassie, I will call you again tomorrow. Can I get your number para sa'yo na lang ako tatawag? Aniya. Ha? Wala akong cellphone Sagot nito na may pagkabigla sa boses. Napahampas pa siya sa noo niya nang maalala niyang, oo nga pala, walang cellphone si Cassie. Can you give the phone to Abby? Pakiusap niya. O ano insan, nag-I love you ka na ba? Tanong ni Abby sa kanya. Napailing na lang siya sa sinabi nito sa kanya. Can you buy Cassie's cellphone tomorrow then send me her number? I'll wire the money to you. Pakiusap niya sa pinsan. Napangiti naman siya sa huling sinabi nito sa kanya. May pagkabrusko pa din talaga ito. Na-fall ka na ba? Balik tanong niya dito. Matagal na katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa ni Cassie. Kinakabahan naman siya sa maaring sagot sa kanya ni Cassie. Cassandra. Tawag niya sa totoong pangalan nito.
Buntong hininga ang isinagot nito sa kanya. Ngayon niya naisip na hindi maganda ang LDR, long distance relationship. Pero kasi wala pa naman silang relasyon ni Cassie. Diba nga, ako na nga ang una nagsabi na gusto kita? Mahinang sagot ni Cassandra sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso niya sa sinabi nito. So, tanong niya dito muli. Ang kulit mo naman. Oo, fall na. As in, fall. Inilababo na ako sa'yo matagal na. Sagot nito. Walang paglagyan ng saya niya nang marinig niya ang mga katagang iyon mula kay Cassandra. Kahit pabata pa lang ito, alam niya, seryoso ito sa lahat ng mga katagang binibitawan nito. Cassandra, muling tawag niya dito. Sian, kung pinaglalaruan mo lang ako, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, I love you. Butol niya sa iba pa nitong sasabihin. Nakakatuwang isipin pero na-fall na din kasi ako sa iyong payatot ka. Naambong akala ko nung una ay 10 years old lang na bata kasi ang liit mo rin ang payat mo pa. But to be honest, nung unang beses pa lang na nakita kita sa sala namin, I felt something about you na hindi ko alam kung anong label. But when you kiss me, alam ko na kung ano ka sa akin. Mahal kita, Cassandra. Mahal na mahal. Pag-amin niya sa nararamdaman niya, muling mahabang katahimikan ang namayani sa kanilang dalawa. Lahat ng kaba niya sa dibdib, unti-unti nang nawala. Gumaan na din ang pakiramdam niya nang sa wakas, nasabi na din niya ang gusto niyang sabihin dito. Cassandra, wala ka man lang bang sasabihin? Takang tanong niya dito ng ilang minuto na ang lumipas pero tahimik pa din ito. Alam naman niyang nasa kabilang linya pa din ito dahil naririnig niya ang paghinga nito. Nagulat na lang siya nang marinig siyang parang bumagsak. Kasunod noon ay malakas na tili mula kay Cassandra. Hindi naman siya kinabahan. Bagkus na pangiti pa siya sa narinig niyang pagtili nito. Alam kasi niyang tumitili ito hindi dahil sa nasaktan ito kundi kinikilig ito ngayon. Aray! Doon siya kinabahan ng dumaing ito at muli na naman siyang nakarinig ng kalabog. Hello? Cassandra? Tawag niya dito. Nag-aalala na siya para sa dalaga. Baka kung napano na ito dahil dumaing ito ngayon lang. Okay lang ako. Nadulas lang. Medyo malayo ang boses nito. Sigurado ka? You want me to call Abby to bring you in the hospital? Nag-aalala niyang tanong dito. OA mo, boyfriend. Sigaw nitong muli bago ulit nagtitili. May boyfriend na ako? Paulit-ulit nitong sigaw na ikinatawa naman niya. Yeah, may girlfriend na ako. Bulong naman niya. As time goes by, nakatapos din siya sa pag-aaral niya. Hindi naman ang graduation niyang inaabagan niya. Ang matapos na ang pag-aaral niya para naman makabalik na siya sa Pilipinas at makasama na niya si Cassandra. Sian, tawag sa kanya ng ama. Nasa biyahe na sila ngayon pabalik ng Pilipinas. Sobrang excited siya. Hindi na nga niya alintana ang mahabang biyahe kasi hindi man lang sumagi sa isip niya ang matulog. What is it, Dad? Tanong niya dito. What is your plan now that you're already graduated? Tanong nito sa kanya. Hindi pa kasi sila nakakapag-usap ng maayos nito after ng graduation ceremony niya kahapon. Agad na kasi siyang nag-aya na umuwi ng Pilipinas. I'm planning to have a small vacation, Dad. And then, I'll start my training in the company as soon as I finish some important matters. Sagot niya dito. Tumawa naman ang ama niya na ikinagulat niya. I thought you're gonna ask our permission for you to get married. Biro nito sa kanya. Natuwa na din siya sa sinabi ng ama niya. Alam naman kasi ng mga magulang niya ang tungkol sa kanila ni Cassandra. Kahit pang halos 3 buwan pa lang ang relasyon nilang dalawa. Boto ang mga magulang niya kay Cassandra na ito na ang makatuluyan nila. I'll do that, Dad, but not that fast. Maybe I'll wait for a couple of years when Cassie is already at the right age for marriage. Sakay niya sa biro ng ama niya. Nagtawanan naman lang silang mag-ama habang nagkukwentuhan na din.
Biniro pa nga siya ng ama niya na gusto daw nito ng babaeng apo para naman may prinsesa na ito. Dahil nag-iisang anak lang siya at gusto ng ama niya na magkaroon ng anak na babae. At dahil hindi na pwedeng manganak ang ina niya dahil nagkasakit ito sa matres nito, sa apo na lang daw babawi ang ama niya. Walang pagsidla ng pagkasabik niya ng umapak na mga paa niya sa lupa nang makarating sila sa Pilipinas. Ilang oras na lang makikita niya na si Cassie. Ang problema lang, hindi alam ng dalaga na nandito na siya sa Pilipinas. Susurpresahin sana niya ang nobya niya na nandito ngayong araw na ito. Pero naisip niya, paano niya yun gagawin kung may pasok pa nga pala ito?